Guys, panibagong podcast na naman. So, ito guys. Meron na? Nakaplay na? Naka-play na yan. So, yun. Yo. If napanood niyo yung podcast earlier, I'm sure, parang parang nawawalan ako ng sasabihin. Marami tayong na-spill na doon na good lines. So, kanina, off-cam before ko i-click to. May mga astig na sinabi to. Hindi Sige, naman. sabihin mo nga yung mga yung... Boy, anong tawag dito? Hindi later ko pa on. maano eh. Okay. Mahihayin pa. Mahihayin guys. ba ako eh. Hindi kami 100% na sinasabi yung gusto namin. Kasi, syempre, mga unang podcast pa rin namin to. Pero if umabot kami sa point na naka 20 episodes na siguro kami, makikita nyo na yun talagang tunay na kulay namin and yung mga gusto namin sabihin. Ha? Gustong-gusto naming... Ha! Parang dragon na yun ah. Hindi, joke lang Baka! The goal of this podcast is not to spread hate. Awareness lang para sa mga maling mindset dyan. Maraming kailangang i-fix na mindset ng mga Pinoys dito sa Pilipinas. Kaya tayo nauunahan ng mga ibang bansa. Tayo dati angat na angat tayo. Bakit naman ngayon naunahan na tayo? Bakit kasi ganyan yung mga mindset nyo ngayon eh? So, ito yung purpose ng podcast is to bring awareness. So, simulan na natin. Ang topic kasi namin ngayon na gusto namin pag-usapan is since nagpo-progress na ngayon ang online world, gusto namin sabihin sa inyo na yung gadgets nyo ngayon, do not use it for entertainment. Huwag ka manood ng mga kabastusan na mga videos. Huwag kang mag-scroll ng mga random stuff lang kasi yung brain mo is mafe-feed ng mga random things. Use your phone as a learning material. A Correct, learning bro. tool. Like, kung ano yung ginagawa namin ngayon. Yung algorithm mo, iset up mo. Sa TikTok, unfollow mo yung mga thirst trap na mga, alam niyo yung mga thirst trap, yung mga nagpapakita ng mga sasayaw-sayaw ng yan yung mga tanggalin nyo sa algorithm nyo. I-replace nyo with, wag yung puro mga kalokohan i-replace nyo with good creators. Masasabi ko good creator ako kahit Ayun. nagsisimula pa lang ako kasi good naman yung mga sinishare ko Follow nyo sila Frank Mendoza, yung mga somebody na makakapag-bring ng value sa inyo. Sino si This is Lance! Ay, Okay lang naman yun. Okay lang yun. Okay lang yun. Okay crush naman daw yung ni, mga ni education. Shirel. Like scientific, parang scientific topics yung mga sinasabi naman niya. Okay naman yung ganun. May idea ka sa mga ganong bagay. And, Well, totoo naman yun. depende sa goals mo kasi. Kung business, follow mo yung business. Depende sa industry Wag, na gusto mo. yung iba kasi puro scroll. Random kasi yung algorithm nila. May kalokohan, memes. So, yung mind natin kasi minsan pag sobrang daming nafe-feed na mga maguguluhan na, may stress na. Kailangan kung ano yung gusto mong i-focus, yun lang yung i-feed mo sa mind mo. Ganito kasi yung realidad niyan. Pag more nagpo-focus kasi tayo sa like scroll tapos you're just watching random stuffs na anong nagawa mo sa isang araw? Puro scroll lang, nanood ng mga pranks, funny videos. Why not i-scale mo yung sarili mo na manood na something na mag-grow ka or pwede mong gawin? Why not dun yung ganun na lang yung gawin mo kaysa mag-scroll ka ng mga random things na alam mo yun, like yung di mo naman mapapakinabangan. O natutuwa ka, yeah, you can go ahead and do that. Pero what I suggest is you just have to do it like 5 to 10 minutes lang, and after that, go for something productive. Diba? Yung di mo kailangan na laging nakahiga lang doing random stuffs. So what I suggest is do something that you can grow as a person. Yun na. Okay, ganito guys Hindi namin sinasabi na wag yung i-follow yung mga comedian like si Malupiton or si Sir Gavin. Nakakatawa yung mga content nila, natatawa nga ako Hindi namin sinasabi yun, okay sila, follow nyo sila. May yung lip bite. So follow nyo yung mga yan. And then on top of that, kailangan marami kayo i-follow na mga okay na content. Okay yung kay Malupiton, minsan
ang mali lang ng ibang tao, kadalasan na nang nakikita ko kahit sa mga maglalakad ako diyan, yung mga tumatambay diyan. Scroll random and all day ginagawa nila. All Tawa day, na ako. bro. Nakakatawa si Malupiton. Nakakatawa. All day. Tatawa ka lang all day. Kung may sahod lang, okay lang. Kung may sahod lang, Oo, no? Sa tatawa ka panonood. all day, okay lang. Pero ang sinasabi lang namin, make use of your time 24 hours a day. Kailangan productive ka, something. Huwag ka lang puro scroll. Maybe if kailangan ng tulong ng high school ka, lalaki ka, or kung ano man, nakita mo yung nanay mo na may ginagawa, and ikaw puro ka lang scroll, may pinapabili lang sa'yo sa or para lang makatulong man lang, magrereklamo ka pa. Like, ang sinasabi ko, something productive, something na nakakatulong sa sarili mo and sa mga kasama mo. So, yung phone nyo, if lahat kahit mayaman, middle class, mahirap, may phone na lahat yan eh. Touchscreen, may wifi, access sa wifi. Huwag ka mag-ML if hindi ka naman mag-i-stream. Alam ko marami nag-ML dyan. Nag-ML din tong mga to eh. Pero at least, may time sila sa productivity, may time sila sa laro pa rin, entertainment. Kailangan din ng utak mo yan eh. Parang ako, hindi ko naman entertainment yung games sa ngayon. After kong mag-work ng todo spend time ako with family, nood ng Netflix. Yeah. Yun. Sige. Hindi mo kailangan na nasa, kasi ganito yung naging mindset ng mga kabataan ngayon. Na nafo-focus sila sobra sa internet, watching stuffs like that. Hindi na nila naiisip na na-addict na sila dun sa ginagawa nila. Yeah, just like Shirel said na kailangan mo maglaan ng time sa bawat ginagawa mo. Dapat everyday, hindi lang basta nakapaghugas ka na ng pinggan, nakapagluto ka na is okay na. Dapat you can do something more about yourself, about what you can do. Hindi ko binabash yung mga kabataan ngayon na tamad, pero ang gusto ko sa inyo, I-bash mo sila. pero ang gusto ko Mga tamad. sana gawin yung motivation yung hirap na ginagawa ng magulang para sa inyo. Hindi mo kailangan na all day you're just watching or playing games online. Ano 'yun? Anong nagawa mo sa isang araw? 'Yun lang. 'Di ba? Hindi naman yung kain, Tulog. tulog. Kain, tulog. tas Ano? kain, tulog. As Diba? early as now, bro, ganito ang gawin nyo. Dapat, everyday, may task kayong na-accomplish. It's about, it's either growth or by doing some household chores to help your parents. Yung parents mo, yung mga nagtratrabaho ng mga parents mo, yan, pagdating sa bahay, nakita nila wala kang ginawa sa bahay, anong iisipin nila? Sila pa yung paggagawin mo ng sila pa magluluto, sila pa maghugas ng pinggan, ganito magwawali sa bahay. Do something what you can do. So, what I suggest is, in the first place, do some tasks. Gawin mo sa cellphone mo, mag-take notes ka ng mga tasks mo sa buhay. Like, Agree. tasks mo sa araw-araw na ginagawa mo. Pag na-finish mo yan, masasabi mo sa sarili mo na may nagbago sa'yo. Yes. Diba? Step by step. Oo. I So, agree. Guys, i-describe ko lang sa inyo yung shit life. Okay, ito yung buhay ng isang shit life. Buhay ng isang tao na tamad na tambay na walang ginagawa. Gigising ng umaga, hindi na magtututbrush. Scroll na agad. O, di ba? Scroll na agad. Higa. Laging galit. Laging galit sa lahat ng bagay. Maliit na lang. May mga nakikita akong gano'n, ha? Okay, tayo. Ang tambay sa labas. Ganon lang. Okay, kape. Scroll ulit. Okay. Mamaya, mga 10 a.m. na. Higa ulit. Scroll. Laro. Games. Magi-games ng ML. Tangin na ba? Ganon. Buong araw yun until 4 p.m. Tutulog ng hapon. Gigising. Walang ginagawa. Punta sa labas. Kwentuhan.
tulog for many years. Anong na-accomplish yung ganong tao? Fuck that shit. Uy! Kasi, may mga ganon eh. Bakit? Grabe. Pinunta ka ng Diyos, inispawn ka dito sa world for a purpose. Anong purpose yan? Ano yan? Anong ginagawa mo? 'Di ba? Something productive. Maybe, simulan mo sa pag-ayos ng kama mo, paggising mo, para ma-win mo agad yung day mo. Yes. 10 push-ups, 5 push-ups. May na-accomplish ka. Nagkaroon ka ng pecs. Tapos, ano bang magandang gawin? Okay. Instead of mag-ML ka buong araw, okay. Follow mo si Boss RDR. Mga podcast niya. Okay. Follow mo yun. Yes. Until, ma-feed yung utak mo ng mga okay na mga, productive things. Until, okay, nagbi-business tong mga to. Ano kayang magandang business? Okay, sabi ni ganito, okay daw ang AI ngayon. Lahat daw ng operations niya galing kay ChatGPT. Explore ko nga to. Punta ka sa ChatGPT. Okay, what are the best businesses right now? Okay, ito yung mga skills. Until maka-lead ka sa isang industry na nagbago na buhay mo, something productive. Nalaman mo na kailangan may to-do list ka. Okay, mag-create ka. Ano kayang something productive na magawa ko ngayon? Okay, nakapag 10 push-ups na ako. Make bed. Okay na. Okay, tulungan ko to si or join ako sa podcast ni Tropa. Baka, kasi may tropa akong businessman. Since businessman siya, if sumama ako sa kanya, baka naman maging ganun din ako. Okay ang network niya, marami silang tropahan doon na puro business ang pinag-uusapan. Nagbago pa buhay mo in just a span of many months, a few years. Kaysa you spend 2 decades, 20 years, from 20 years old to 40 years old, puro ganun lang ginagawa mo. Kahit tumulong ka lang sana na ihatid mo yung pamangkin mo sa school or something productive lang na gawin. Tumulong ka sa pamilya, hindi puro ka na lang laro or Huwag kang tamad. Wag. Fuck that shit. Ito naman. Hindi, Di sa ba? akin lang naman. May point, di ba? I agree sa sinabi nila. Kasi hindi naman ibig sabihin all day kang focus on sa pagiging learning for growth. Hindi naman ibig sabihin focus ka doon. You need to balance. Balance for the sa learning, balance sa entertainment, and then balance sa family, and then sa self-improvement. And then step by step, hindi naman agad-agad na magiging okay ka by simply, sabi nga niya, by simply like ayusin yung higaan mo sa pagkagising. Step by step, makakamit mo rin yung pagiging productive and pagiging improve mo sa sarili mo. And yun lang naman sa akin. Idagdag ko na lang din sa mga tao ngayon na nanonood ng mga motivational videos just like that or paano mag-start ng something na kikita ka. So mostly, mga tao ngayon, nanonood sila, naiengganyo sila sa bagong opportunity na pwede nilang gawin na pagkakitaan. Pero, nag-start sila doon, nanood sila ng ganito, sisimulan nila tapos, ang nangyayari, wala lang, parang nanood ka lang ng ganito, na-motivate ka na-excite ka sa first part na ginagawa nila tapos, nung gagawin mo na wala na. Parang tatamarin ka na, hindi ko pala kaya. So, there's a people na ganun yung mindset, no? Oo, parang sa una pa lang, hanggang una lang, intro lang. Intro, na-excite lang, no? Yeah. So, dapat be consistent. Dapat gawin mo siya step by step, hindi yung biglaan. Kasi once na ginawa mo siya biglaan, tatamarin ka talaga kasi hindi mo natapos yung task na yun. And then kinabukasan, tatamarin ka na kasi nahihirapan ka na. Additional ko lang, no, kailangan mo rin sumama or maghanap ng circle of friends na same mindset. Tama. Kasi once na sumama ka sa kanila, magiging ganun ka rin sa kanila. Kung ano yung mindset nila, same mindset.
For example, sabi nga nila, kapag nasa school, when it comes to school, nasa tropa ka na matatalino, maging matalino ka. Tama yun. Nasa tropa ka na, or circle of friends na magugulo, magiging magulo ka. Kaya, choose the right people or the right circle of friends para doon ka mag-grow. Tama. Yun lang naman. So, ito pa yung masaklap sa mga pinag-aaral na nga kayo ng magulang nyo. Isipin mo yung pinag-aaral sila. Gumagastos sila sa baon, pagkain. Tapos ang gagawin lang nila, mag-i-skip lang, hindi na mag-aaral. Isipin nyo yun, anong sense nyung punta kayo dito? Lalo na yung mga college dyan, yung may utak na kayo niyan, college na kayo, hindi na kayo high school. So sana nag-mature na kayo. And yung mga may kilala ko dati nung college ako, ganun lang ginagawa nila. Na-realize ko ngayon, nung una, cool yun. Uy, cool yun. Parang naanohan ako Parang ang gandang tropa nito, yung cool siya Pero ngayon, nare-realize ko, paano naging cool yun? Ginagastusan siya ng magulang niya sa pag-aaral. Magbubulak, walang productive. Mag-iinom pa, magbabar. Ma-involve pa sa mga pangit na shits. So, 'di ba? Yun lang yung point ko. So, maraming ganun dito sa Pilipinas. So, let's go to the main sauce ng podcast na to. Kaya mo bang kumita? Okay. Tignan ko na lang guys Nandito kasi yung title Exact title para mas maganda. Wala kang laptop, may potential ka ba sa online money? If phone lang gamit mo, may potential ka ba kumita ng pera online? Ang answer ko, napakabilis. Yes. It depends on the industry. Crypto, pwede naman, di ba? Pwede. But kailangan mo ng initial investment. Kailangan mo ng money. If wala kang money, you can't. Kaya, yun. Yes. Ganun nga yun. Kahit hindi ako nagki-crypto, nalalaman ko lang din kasi sa kanila na kailangan mo talaga mag-invest dun. So, ano bang mga industries na pwede mong phone lang? Okay, so, pinaka-easiest talaga ngayon na sinishare sa akin lagi, affiliate marketing. Sa TikTok, may access kayo sa TikTok instead of scrolling sa mga girls na sumasayaw. Mga thirst trap. Thirst trap yun. Alisin nyo sa algorithm nyo. And then, maghanap kayo ng product. Okay, instead of, may phone ka naman, malabo man or malinaw, phone pa rin yan, may camera yan, mag-camera ka, magbenta ka ng products, may mga kilala akong ganun, okay. Ano bang talent mo? Magaling kang kumanta. Mag-sell ka ng mics. Ng mga microphone, mga lighting. Para maganda yung lighting mo habang kumakanta ka. Magaling ka sumayaw. Wala kang pera. Pero may Android phone ka or kahit anong phone man yan. Record mo, sumasayaw ka kahit pangit naman yung quality ng camera mo kung magaling ka sumayaw. Okay. Like, look for something na i-content mo. So, pag nakahanap ka, mag-affiliate ka, everyday, consistent, habang nag-aaral ka, i-document mo yung journey mo until makalan ka ng first sales mo. Tapos after nun, sanay ka na sa pagbebenta, magaling ka na sa sales and marketing, dun ka na mag-explore ng mga other ventures. Pero sa mga ibang businesses, possible na makapag-get into outsourcing business ka na gamit ang phone. Merong isa na kilala ako. I think phone lang gamit niya si Carl. So si Carl Vicente. So I think phone lang gamit niya nung una, and yun, tinan mo naman ngayon meron ng kotse, famous na, may access sa mga individuals na top tier. So pwede, pero sa akin siguro talagang mahihirapan kayo kasi paano kayo mag-outreach gamit phone? Yun lang yung iniisip ko. Correct me if I'm wrong, hindi ko pa na-try. Pwede ba kayo mag-online jobs PH or Upwork na ang gamit nyo lang is phone? Hindi ko sure Pwede. Online jobs. Pwede? Online jobs. Okay. Pwede pala. Okay, so pero mahirapan talaga kayo. Iba pa rin pag may laptop. Kaya swerte pa rin tayo, bros, na may laptop tayo. So yun lang yung thoughts ko. Look for something na pagkakakitaan online. So may i-share pa akong isang
story, pero gusto ko muna salita sila. So, ano bro? Ano sa tingin mo? Okay, sure. Anong thoughts mo? Thoughts ko dyan is, yeah, you can do like, pwede kang kumita through online while using your phone, pero mahirap. The fastest way, yeah, the easiest way to start if you're just using your phone is, yeah, affiliate marketing. So, yeah, pwede kang gumamit using your phone lang. And usually, pag nasa affiliate marketing ka and you're just using your phone, maraming ways. For example, nga TikTok. So, lalot ngayon, we're on to the modern technology. Like I said, AIs. Usually, may napanood akong video sa TikTok, promote niya yung damit. So, what he did is, ChatGPT, nag-ano lang siya, magaling siya mag-prompt, use the right prompt. So, nag-prompt lang siya na kumuha siya ng picture sa Pinterest. So, yung damit na yon, yung gusto niyang ibenta, is yung sa Pinterest na tao, prenup niya lang sa ChatGPT, tapos yung damit na yon, sinuot niya na doon sa tao na yon. Tapos, yun, nakaka-create siya ng picture na good quality. And what he did is, pumunta siya like, HeyGen, which is yun yung video generator na ginamit niya. Which is, nakapag-generate siya ng 3 to 5 seconds lang. Tapos, yung bawat angles kinuha niya sa video na yun, nakapag-generate siya ng magandang video using AI na na-promote niya yung damit na yun. Which is, isipin nyo, yung mindset nyo, kung, just like I said earlier na, kung nasa bahay ka lang, ginagawa mo is, yun nga, nagsa-cellphone ka lang throughout the day, na hindi ka naging productive, why not search for something na pwede mong matutunan? Which is, yun, just like I said, about affiliate marketing sa TikTok, ilubos nyo na, mag-search kayo like tutorials kung paano ganito ganyan. Mostly dyan, free lang, kumikita sila, free lang, which is, ayun, stepping stone nyo na doon. So, pag nakapag-invest na kayo nakapag-start na kayo na kumita online while using your phone, so mag-invest na kayo sa bumili ng laptop, kahit second hand lang yan, basta pwedeng gamitin na, alam mo yun, na pwede kang makapag-create ng something na useful. So, yun lang yung masasabi ko sa potential na kumita while using your phone. Yes, I agree. Sa akin naman, easy magkaroon ng pera gamit yung phone. Bakit? Una sa lahat, meron tayong YouTube automation. Yung YouTube automation, pwede mo siyang like, gamit yung phone, pwede mong i-copy yung link na gusto mong video, and then download mo yon, and then add ka lang ng mga sound effects or captions, and then upload mo yun sa TikTok, Instagram, or Facebook. Viewers na lang inaantay mo. Second, pwede kang maging agent. Maghahanap ka ng property or maghahanap ka ng mga vehicles na alam mong pasok, mabenta sa mga tao. And then may message mo yung taong yun, Sir, ibebenta ko yung property or ibebenta ko yung vehicle mo. Bigyan mo lang ako ng, ma-mark up ko lang ng onte. And then, Smart. maghahanap na ako ng buyer, and then, so kikita ka na. Buy and sell yan sa Facebook Marketplace ba yan? Oo, parang ganun. And then, it's a property or vehicle. And, yeah, easy lang talaga. Kailangan mo lang hanapin kung saan kang industry na papasok at saan ka magiging comfortable. Easy way lang talaga. Meron nga akong isang creator nakita eh. Ang mga content niya, buy and sell.
bata pa siya, mga high school ata. Mm. Tas ang hook niya napakaganda. Yo, guys! Maliit boses niya na lalaki eh. Mm. Nabili ko lang to ng 10,000, ibebenta ko to ng 100,000. Bike. Ang gagawin niya, bibili siya ng bike na may sira. Ganon. Maghanap siya. Tapos pag nakita niya may potential na i-flip niya yon. Mm. And then, so ganito yung gagawin ko guys. Punta ako dito sa ano. Ganun, ang fast pace ng content niya. Yeah. Tapos, okay, bibili niya yung ano dun sa bahay. Pupunta siya sa bahay, naka-vlog. Okay lang po naka-video, sir. So guys, pwede pong 9K na lang or ano. Hindi, 10K lang talaga. Okay, bilhin niya 10K. Tapos next day, day 2, may nakalagay sa ano niya. Aayusin niya. Anuhan niya yung bike. Furnish niya. Tapos, eto guys, oh, nagastos ko yung mga nito, yung pang-cleaning ano. Sasabihin niya yung presyo, ano lang to, 200 pesos. Pang-cleaning na ng bike. Makintab na yan. Ganun siya. Ganun yung tono niya. And then, after nun, okay na yung bike. Okay, ngayon bibilihan ko naman ng ng mga accessories at mga parts until nakabuo siya. Tas guys, alam niyo ba tong bike na to, tong model na to? Premium model to, ginagamit to sa pang yung Racing. yung sa mountain tas may Uphill. uphill. So guys, try ko ibenta ng 100K. Sabi niya, kunyari lang tong presyo, hindi ko alam yung exact price. Pero ganun ang lalaki, ang tataas ng patong niya. Times 2. More than times 2. More than times 2. Tapos, punta siya sa Facebook Marketplace. Share niya, ito guys, magpo-post lang ako dito. Ito, 100K. Tapos, yun guys, kakagising ko lang. May nag-reply na sa akin, gusto daw bilhin. Puntahan natin ngayon. Puntahan niya. Papakita mismo, ibibigay yung pera sa kanya. Yo guys, paldo! Gaganon agad siya. Na-imagine nyo, bata pa yun. Buy and sell lang. Mapa-motor, Bike. bike, cellphone, yung mga yan, yung mga, kahit anong gamit ng makita niya, ibebenta niya yan. If-flip niya lahat. Generalized yung mga gamit na binebenta niya, kahit ano talaga. Kahit upuan, hindi ko alam eh. Pero, i-share ko sa inyo tong creator na to once na maano ulit sa FYP. Okay. Gusto ko nga ma-message yun eh, join sa community natin eh. If kaya. Sell me this pen. Okay, huwag mo sasabihin yung features. Sabihin mo, bakit? May pen ka ba? Pwedeng pasulat yung pangalan ko dyan sa tissue ngayon. Yes. Wala kang pen? Okay, ito pen, bilhin mo. Kailangan niya eh. I think gano'n. Yun sa, yun yung sa sa Wolf of Wall Street. Panoorin niyo yun. So, yun lang yung mga thoughts namin about making online money. Napakadali lang. And ito na, I think ito na yung magiging last part ng podcast. May one na i-share lang ako analogy. Ito, nangyari to sa totoong buhay. Bibilisan ko na lang. Dati nung mga 1980s, 1970s ata, not sure hindi ko alam yung exact details guys kung saang lugar. Pero natutunan ko to sa isang crypto guy sa Silok Belmar sa ibang bansa. Sabi niya to, nung 1970s daw, sa Chicago ata, sabi sa inyo, hindi ko alam yung exact place. May in-announce sila na, may mga gold dun sa river. May mga natagpo ang sobrang daming gold daw. Yung river is almost, yung mga soil dun lahat, puro gold. Real gold talaga. Grabe. News yun na nag-spread sa US. Ngayon, may dalawang types ng tao. Yung iba nakinig lang. Baka fake yan. Pupunta tayo dun. So, from north ata ng US to south, yung mga, ewan ko, vice versa, nag-travel yung iba na, nag-travel sila sobrang layo. Kabayo lang ata gamit. Pumunta sila dun sa kabilang side ng US. Ang tawag nila dito is gold rush. While yung iba, nagta-travel, na inabot sila, sobrang hirap ang travel nila, pagkarating nila, nakuha nila yung gold. Ang dami. Totoo Buong talaga. angkan yumaman. Buong angkan nila yung mga pumunta doon. Okay, nakita nila gold lahat yan, Kanya-kanya ng kuha ng gold yan sa US. While, yung ibang hindi nakinig, nagstay sila sa ganong level, hindi sila yumaman. Stay sila as peasants. While yung mga nag-travel at naniwala dun sa news na yun, wala namang mawawala, sabi nila, punta lang tayo. Nagkaroon sila Nag-risk. Kumbaga nag-risk sila. Nagbago buhay nila. So imagine, two types of people,
Ngayon guys, sa modern world natin, ang tawag ko dito is, tawag nila dito ng mga businessmen is digital, since online, digital gold rush. So, ang buong mundo natin, nakaset pa rin yung ibang tao sa traditional, which is, okay, get a normal job, get yung mga normal paths, dun ka dadaan. Pero, etong online thing na nangyayari ngayon sa gold rush na to. So, etong laptop natin, yung mga way of making money online, gold yan. There are two types of people ulit ngayon. Yung iba, online. Baka dyan, yung mga andaming Scam scam yan. While tayo, nagte-take action tayo sa opportunity na gold. So kami ngayon, obsessed kami dito sa nag-rush kami para makuha yung gold sa online. While yung ibang tao, nakikita na nila yung iba, pumapaldo na sa online and sila walang ginagawa. Parang ganun lang din yung nangyayari ngayon. Grabe yun. Okay yung analogy, di ba? Grabe. Gold Talagang rush napaisip talaga ako to. Di ba? sa na yun. Ganun yung story. Dati, ganun ang nangyari. Hindi naniwala. Ngayon, may mga hindi din naniniwala ngayon. Na, eto, outsourcing business, crypto, dropshipping, e-commerce, affiliate marketing. Gold yung mga yan. Sinasabi namin lagi dito, pinipreach namin, uy guys, kunin nyo, gold rush to ngayon. Small portion lang ngayon na nag-a-adapt talaga sa social media and sa online work. Majority nag-stay pa rin sa traditional. Hindi sila naniniwala. Sila yung mga, i-compare natin sila dun sa mga hindi nag-take action noong 1970s. While tayo yung mga nag-travel from north to south para makuha yung gold. Tayo yun. Grabe. Okay ba, Grabe analogy? talaga. Grabe. Totoong nangyari to. Talagang doon pa lang napaisip ako na that's the reality. Digital gold rush ang tawag. Dito may GC tayo ni Ralph dati, di ba? Gold rush. Yun. Yun guys. Damn. So, I think yun lang guys. Pwede kayong kumita gamit lang ang phone. So, the answer is yes. Just pick your industry. Mag-research kayo. And doon na namin Importante yun. tatapusin ito. Subscribe, follow, and also comment. So, hindi ko napapahabain yung outro. Thank you so much for listening. Amol mentality! Amol mentality!